MT Novel Story. Kabanata 1136, Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. So, may fairy silver veins ba itong minahan? Eksperto si Slender Tiger kaya nahulaan niya ang sitwasyon ng minahan ng wala sa oras. Tama ang hula mo, wala talagang fairy silver vein sa minahan, pero may fairy silver mine hindi kalayuan sa minahan. Ngumiti si Lu Chen. Real. Boss know the location. Nag-aalalang tanong ni Slender Tiger. Ang bundok kung saan matatagpuan ang minahan ay nasa tabi ng isang lawa, at ang fairy silver vein ay nasa ilalim ng lawa. Itinuro ni Lu Chen ang malaking bundok at sinabi iyon. Boss, paano mo nalaman? Nagtatakang tanong ni Slender Tiger. I figured it out, the mouth is on me, galawin mo lang bibig mo. Sabi ni Lu Chen. Dahil malalaman natin, ibig sabihin alam din ng mga orc, pero bakit hindi pumunta ang mga orc sa ilalim ng lawa para hukayin ang fairy silver veins? Anyway, pumunta ka sa minahan para maghukay ng kaunting fairy silver. Tanong ni Slender Tiger. Dahil mayroong isang mabagsik na hayop sa lawa, at ang tribo ng orc dito ay hindi nais na pukawin ito. Sabi ni Lu Chen. Mas gugustuhin kung wala ang celestial silver mine kaysa magalit sa mabangis na hayop na iyon. Laking gulat ni Shuho, ano ang pinanggalingan ng mabangis na hayop na ito na nakakatakot sa mga orc dito. Sinasabi na ang ama at ina ng mabangis na hayop na ito ay nagtatrabaho sa pugad ng halimaw, at sila rin ay mga alagang hayop ng isang amo ng angkan ng hayop. Sinabi ni Lu Chen, ang mga tribo ng orc dito ay hindi ng ahas na masaktan, kaya hindi sila ng ahas na hukayin ang mga fairy silver veins sa ilalim ng lawa. Nakakalaban din pala ng mabangis na hayop si ama. Kumbinsido ang lahat. Gaano kataas ang status ng orc boss na iyon? Ni hindi niya pinapansin ang fairy silver mine veins. Mayaman talaga siya. Napabuntong hininga si Shuho, kung hindi, nagpadala sana ang mga tao ng mga tao para ilipat ang mga fairy silver veins dito. Huwag na nating pakialaman ito, hindi ginagalaw ng mga orc ang mga ugat ng fairy silver mine, hindi ibig sabihin na hindi tayo maglakas loob na gumalaw. Ngumiti si Lu Chen at sinabi, hindi sila kumikibo, iniwan nila sa atin ang pinakamagandang regalo, umalis na tayo at kunin ang regalo ngayon, at pagkatapos ay umalis. Boss, hindi mo pa sinabi kung anong klaseng halimaw ang nasa lawa. Slender Tiger Road. Ikasampung order na Kangming Savage Python. Sabi ni Lu Chen. His. Pagkarinig nito, napabuntong hininga ang matangkad, pandak, mataba at payat na apat, naging bughaw pa si Fatlong. Damn it, ang mabangis na hayop na iyon sa antas ng isang kagalang-galang. Ang 10th order na Kangming Savage Python ay isang napakabangis na mabangis na hayop. Natatakot ako na ang fairy silver mine vein ay walang kinalaman sa atin. Ang apat na matangkad, pandak, matataba at payat na tao ay lahat ay may maputlang mukha at sunod-sunod ang pagkakasabi. Hindi naman ganoon ang kaso, gaano man kalakas ang Kangming Man Python, may isang bagay na makakalaban nito. Sabi ni Lu Chen, napakalakas ng Kangming Savage Python, ito ang pinakamabangis na savage beast, may pagkakataon itong mag-evolve bilang dragon. Sinabi ni Shuho, walang divine beast sa Town Beast Mountain, at kakaunti lang ang demigod beast. Sino ang makakapidyo sa Kangming Man Python? May paraan ako, sumunod ka na lang. Pagkatapos magsalita ni Lu Chen, inakay niya ang apat na magkakapatid na umalis sa lugar, tahimik na nilagpasan ang bundok, at dumating sa isang lawa. Ito ay isang malalim na lawa na may esmeralda berdeng tubig at napakalalim, ngunit walang mga paaralan ng isda ang makikitang lumalangoy. Sa ibabaw ng lawa, ito ay sobrang tahimik, puno ng mga espiritu ng hayop, at ang tahimik at kakaibang kapaligiran ay nakakatakot sa mga tao, at kahit na may pakiramdam na gustong tumakas mula rito. Tumingin si Lu Chen sa paligid ng lawa, at nalaman na ang kakahuyan sa pampang ay mayroon ding mga beast spirit, at may ikasyam na antas ng mga mabangis na hayop na nakatago sa loob. Bukod dito, ang lawa ay nasa tabi ng bundok at napakalapit sa minahan. Kung darating ang mga orc doon, magiging napakabilis nila. Shuho, naglagay ka ng mga bitag sa kakahuyan sa tabi ng bangko para hindi makatakas ang mga ganid na hayop. Gao-hai at Aishan, pumunta kayo para bantayan ang daan patungo sa minahan dito, tawagin ang magic circle ng ilusyon, at ayusin ang ecstasy talisman. Kung dumating ang mga orc, bitag sila. Fatlong, sundan mo sina Gao-hai at Aishan.
Kapag dumating ang mga orc venerables, walang epekto ang magic circle at talismans. Dapat mong hawakan ang kaldero at protektahan sila pagbalik nila. Gumawa si Lucien ng ilang mga kaayusan tulad nito. Senior brother, walang silbi na protektahan ko sina Gauhai at Aoshan pagbalik nila. Kung habulin sila ng orc venerable, mamamatay tayong lahat. Sinabi ni Fat Dragon na may malungkot na mukha, sa oras na iyon, kung wala ka rito, hindi namin magagawang talunin ang isang venerable. Tumalon ka lang sa lawa, ayaw ng mga orc na iyon na masaktan ang Kang Mingman Python, kaya hindi sila nang ahas na pumasok sa lawa para habulin at patayin sila. Galit na sinabi ni Lucien, bukod dito, kung ang mga orc ay maglakas loob na habulin ka, maaari mo silang akayin sa ilalim ng lawa, at ako ay naruroon. Senior kuya, may 10th order Kang Ming Wild Python sa ilalim ng lawa, bababa ka ba talaga para mamatay? Tanong ni Fei Long. I'll show you off. I'll go and persuade that stupid python. Sabi ni Lucien. Nakikinig ba sa iyo ang Kang Mingman Python? Dinilat ni Fat Dragon ang kanyang mga mata. Hindi ito makikinig sa akin, ngunit makikinig ito sa iba. Pagkatapos magsalita ni Lucien, ikinaway niya ang kanyang kamay. Okay, let's go. Sana naging abala ang orc venerable sa paghuhukay ng lupa para iligtas ang mga hayop, at hindi niya napansin ang paggalaw ng lawa. Pagkaalis ng matatangkad, pandak, matataba at payat na tao, naglakad si Lucien sa lawa, bumulusok sa tubig ng lawa, at sumisid sa ilalim ng lawa. Napakalalim ng lawa, at sumisid si Lucien ng daan-daang talampakan bago makarating sa ilalim ng lawa at tumapak sa buhangin. Ang ilalim ng lawa ay Esmeralda Verde na may tinutubuan na tubig at damo. Mukhang masigla, ngunit nagbibigay ito sa mga tao ng walang buhay na pakiramdam. Kasi, walang isda sa buong lawa, kahit maliit na isda, na parang kinain na noon pa man. Ang lawa na ito ay napakalawak, at ang ilalim ng lawa ay hindi makikita hanggang sa dulo. Hindi alam ni Lucien kung nasaan ang mga fairy silver mine, kaya kailangan niyang simulan ng yugwambo at mabilis na tumakbo sa gitna ng lawa. Pumunta sa gitna ng lawa, sa wakas may stock na. Iba ang ilalim ng lawa sa gitna ng lawa sa ibang lugar. Ito ay may radius na daan-daang milya at nasa hugis ng puyo ng tubig na parang may sinusubukang sipsipin ang buhangin sa itaas nito sa ilalim. At sa gitna ng puyo ng tubig, mayroong isang malaking triangular na bagay na nakatayo na parang nakausli sa kailaliman ng lupa. Ang bagay ay kulay pilak puti na may pilak na liwanag na nagniningning. Masasabi ni Lucien sa isang sulyap na ito ay isang malaking piraso ng fairy silver, at gaano karaming fairy silver ang nakakabit dito. I found it and made a fortune. This is definitely a part of the fairy silver mine vein. Hindi napigilan ni Lucien na magpakita ng masayang ekspresyon, ngunit hindi niya ito kinuha kaagad dahil hindi pa nagpapakita ang Kangmang Mountain na nagbabantay sa fairy silver mine. Kung si Kang Mingman Python ay hindi haharapin, paano maaagaw itong fairy silver mine? Biglang tumalon ang tubig ng lawa sa paligid, at malakas ang espiritu ng hayop. Isang malaking itim na anino ang lumitaw hindi kalayuan sa kanan ni Lucien sa isang punto. Lumingon si Lucien at tumingin, naging seryoso ang ekspresyon niya, dahil nakakita siya ng malaking itim na sawa. Ang boa constrictor ay daan-daang talampakan ng haba, at ang katawan nito ay may kakaibang yin aura. Ang mga mata nito ay kasing laki ng mesa, at walang buhay itong nakatitig dito. Iyon ang ika-10 order na Kangming Savage Python, at ito ay may katamtamang antas ng ebolusyon, at ang ranggo nito ay katumbas ng sa Venerable Ching Tian. Ang Kangming Barbarian Python ay isa sa pinakamabangis na hayop. Sa mga tuntunin ng lakas, ang Kangming Barbaric Python na ito ay malamang na hindi mas mababa sa Venerable Golden Body. Lumaban, tiyak na hindi makakalaban si Lucien. Kabanata 1137. Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Matiim na tinitigan ni Kang Mingman Python si Lucien, biglang kumislap ang isang flash ng gana sa kanyang mga mata, na para bang matagal na siyang hindi kumakain, at magbe-breakfast na siya ngayon. Sumi-si-chit. Ibinuka ng Kang Mingman Python ang bibig nito, nagpakita ng kakaibang ngiti, at ang ngiti ay napakasama at nakakatakot, na parang isang mabangis na hayop ang gumapang mula sa underworld, sinusubukang lamunin si Lucien hanggang sa wala. Pwede ba tayong mag-usap? Tinitigan din ni Lucien si Kang Mingman Python, at ngumiti sa kanya, sinusubukang makipag-usap sa halimaw na ito.
Bagamat nakakatakot ang halimaw na ito, isa pa rin itong mabangis na hayop na may evolutionary degree na ikasampung ranggo, at may mga magulang na kayang labanan ito, kaya ang backstage ay napakatigas. Kung masupol niya ang halimaw na ito, tinatayang kaya niyang maglakad ng patagilid kung kasama niya ang halimaw na ito sa lugar sa paligid ng Gensho Mountain. Ang mga orc tribe sa lugar na ito ay hindi nang ahas na pukawin ang halimaw na ito. Ang Kangmingman Python ay hindi alam kung naiintindihan nito ang mga salita ni Lu Chen, gayon pa man, ang bibig nito ay masyadong malaki, ang mga ngiti nito, at ang pagiging kakaiba nito ay mas malalim. Pag-usapan mo yan, mapapakinabangan ka. Mas ngumiti din si Lu Chen, at itinapon ang mga tukso. Bagamat nakakatakot ang halimaw na ito, maaari lamang nitong takutin ang iba, hindi siya. May hawak siyang card. Ang Kangmingman Python ay tila hindi natinag, at unti-unting lumapit kay Lu Chen, at ang gana sa mga mata ng sawa ay tumataas. Kung hindi mo kailangang pag-usapan ito, hindi ito makakabuti sa iyo. Unti-unting nawala ang ngiti ni Lu Chen, dahil makikitang ayaw siyang kausapin ni Kang Mang Manpig, gusto lang niya itong kainin. Sumisichit. Ang pagsirit ng Kangming Barbarian Python ay naging mas malakas, at isang ikasampung order na barbaric beast ang lumabas sa katawan nito, na bumalot kay Lu Chen. Nakakalungkot na si Lu Chen ang uri ng tao na hindi gaanong natatakot sa pamimilit. Sa isang galaw ng kapangyarihan ng kaluluwa, gaano man kalakas ang pamimilit, nahaharangan siya rito. Biglang nalaman ni Lu Chen na hindi siya makagalaw. Ito ay hindi sanhi ng pamimilit, ngunit dahil ang nakapalibot na tubig sa lawa ay pinipiga ng pamimilit, at ito ay halos tumigas, na matatag na inilagay siya sa gitna. Sa sandaling ito, ang Kangmingman Python ay biglang nagbuga ng dalawang jet ng itim na tubig, na dumaan sa halos solidong tubig ng lawa, at tinamaan si Lu Chen. Ang dalawang jet ng itim na tubig na iyon ay bumagsak sa katawan ni Lu Chen, at mabilis na sumalakay sa katawan ni Lu Chen, na kinaagnasan ang katawan ni Lu Chen. Lason ng ahas. Nakaramdam ng matinding sakit si Lu Chen. At napangiwi siya sa sakit. Ngunit pagkatapos, ang mga kilay ay unti-unting lumuwag, ang matinding sakit ay nawala. Dahil, sa sandaling sumalakay ang kamandag ng ahas, gumalaw ang mga ugat ng makamandag na dragon. Ang makamandag na ugat ng dragon ay may bibig ng dragon, at ang lahat ng kamandag ng ahas ay pumasok sa tiyan ng makamandag na ugat ng dragon, na naging pampalusog na pagkain ng makamandag na ugat ng dragon. Sumisichit. Nakita ni Kangmingman Python na nalason si Lu Chen ng ahas, ngunit walang nangyari. Hindi niya maiwasang mapadilat, para siyang nakakita ng multo, na katawa-tawa kahit anong tingin mo rito. Tumigil ka na sa pagtitig, kapag napatitig ka ulit, sisubog yang mga mata mong sawa. Ngumiti si Lu Chen, at sinabing, hindi ako natatakot sa iyong lason, pabayaan mo na ang iyong mga kamay, kaya mas mabuting mag-usap tayo. Sumisichit. Nawala ang ngiti sa sulok ng bibig ni Kangmingman Python, patuloy na lumulunok ang dila ng sawa na ilang talampakan, unti-unting yumuko ang katawan ng sawa, nanliit ang mga mata, at walang katapusang galit ang bumangon sa mga mata. Ang poster na ito ay ang ritmo ng pagiging inis at pag-atake sa susunod na sandali. Sige, huwag mo akong kausapin ha. Tapos kakausapin mo yan. Ngumisi si Lu Chen, pinalaganap ang kanyang tunay na enerhiya, at ibinato ang nanginginig na kamay, pinasabog ang nakapalibot na solidong tubig sa lawa, pinalaya ang sarili, at pagkatapos ay inabot ang magulong butil. Lumabas ka, Qinglin Zhao. Boom! Ang lawa ay nanginginig, at ang tubig ay bumabagsak, na parang ang buong lawa ay malapit ng mabaligtad. Dagendong. Isang dagendong na hindi dragon o hayop man ang umalangaw-ngaw, niyanig ang langit at lupa. Bumangon ang isang napakalaking dragon na baha na may berdeng kaliskis, na pinupukaw ang langit at lupa, at makapangyarihang binabaybay ang lahat ng direksyon. Napakalaki ng aura ng mga halimaw at hayop na nagpapatakot sa mga hayop sa mundo. Sumisichit. Ang katawan ng barbaric na sawa na iyon ay lumiit, at ang mga mata nito ay tumitig, na nagpapakita ng hindi paniniwala at takot. Si Zhao ay kabilang sa halimaw na hayop, at may kapangyarihang sugpuin ang mga ordinaryong mabangis na hayop. Si Zhao ay nag-evolve mula sa sawa muli, ito ay mas mataas kaysa sa sawa, ito ay ang itaas na layer ng sawa. Sa harap ni Zhao, sinumang boa constrictor ay scum, at sinumang boa constrictor ay dapat sumuko.
Tulad ni Zhao na dapat sumuko ng lubusan sa harap ng dragon. Ito ay tinutukoy ng katayuan at antas ng mga katulad na hayop, at ito ay ipinanganak na may kapangyarihan ng ganap na pagsupil sa antas. Ang trump card ni Lu Chen laban kay Kang Mingman Python ay ang Qinglin Zhao, hindi ang Jade Qilin. Ang kapangyarihan ni Xiaoyo sa tubig ay hindi malakas, at ang braso ng unicorn ay hindi pa nakakabawi, at ang kanyang sariling lakas sa pakikipaglaban ay hindi mataas, kaya't hindi niya matatalo ang 10th Order Wild Beast. At ang Kang Mingman Python ay may mataas na ranggo at mabangis na ugali, kung hindi siya magpapasakop kay Xiaoyo at sapilitang lalabag sa pagsupil sa linya ng dugo ng banal na hayop, maaaring nasa panganib si Xiaoyo. Ang pinakamahalagang bagay ay kapag lumabas si Xiaoyo, ang kapangyarihan ng halimaw ay kakalat sa malayo. Kung ang matandang halimaw na emperador ay nagkataon na lumabas upang magpatrolya sa mga bundok, kung gayon ito ay magiging isang malaking problema. Sa makatuwid, kinuha ni Lu Chen ang Qinglin Zhao mula sa Chaos Orb bago inilunsad ng Kang Mingman na Python ang pag-atake nito. I'm sorry. I just entered the deep sleep of evolution, and I am sleeping mahimbing, bakit bigla mo akong tinawag? Ang Qinglin Zhao ay galit na galit, at sinigawan si Lu Chen, na naginip ako, nangangarap na ako ay naging isang Qinglin Dragon, at lahat ng mga hayop sa mundo ay sinasamba ako. Panipi. Ang iyong Panginoon, ako, nagsasagawa ng pakikipagsapalaran sa Zhenshou Mountain. Bilang aking hayop, hindi ka pa handang tumulong anumang oras, ngunit natutulog ka pa rin at nananaginip. Galit na sabi ni Lu Chen, nasaan ang iyong katapatan, nasaan ang iyong konsensya? Lahat ng kinakain ng aso. Galit na galit si Qinglin Zhao. Bagamat umungal siya ng malakas, hindi pa rin siya naglakas loob na salakayin si Lu Chen. Wala itong choice, alam nitong abnormal ang combat power ni Lu Chen, alam din nito na maraming paraan si Lu Chen, at alam nitong hindi master si Lu Chen na dapat guluhin. Kung nangahas itong hawakan ng isang buhok ni Lu Chen, magagawa ni Lu Chen na linisin ito gamit ang kanyang backhand, o kaya niyang linisin ito hanggang sa puntong hindi na siya mabubuhay o mamatay. Higit pa rito, hindi ito maaaring ihiwalay sa Chaos Orb na nangangahulugang hindi ito mahihiwalay kay Lu Chen. Ang kapaligiran sa loob ng Chaos Orb ay napakahusay, na may likas na Chaos Chi, ang espiritual na tubig sa bukal na higit na kailangan nito, at iba't ibang enerhiya. Kung ito ay maaaring mag-evolve, mag-transform sa isang dragon, at sa sandaling umakyat sa langit, ang lahat ay nakasalalay sa ang Chaos Orb. How dare it really offend Lu Chen? Kapag nagalit si Lu Chen at itinaboy siya palabas ng Chaos Orb, iiyak siya ng walang luha. Sa makatuwid, okay lang na sumigaw ng ilang beses kung hindi ka nasisiyahan, ngunit hinding-hindi ka maglalakas loob na salakayin si Lu Chen. Wala akong pakialam kung ano ang kinakain mo, kailangan mong alisin ang mga gulo sa harap mo, kung hindi, iprito ko ang iyong balat at mapupunit ang iyong mga buto. Itinuro ni Lu Chen ang likod ng Qinglin Zhao, ngunit sinabi iyon. Anong problema? Napakagaling mong lumaban, kahit ang Venerable Qing Tian ay kayang labanan ang tatlong galaw, sino pa ba ang maglalakas loob na manggulo para sa iyo? Binigyan ng Qinglin Zhao si Lu Chen ng isang tingin ng paghamak, pagkatapos ay ibinaling ang kanyang ulo upang tingnan ito, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa isang iglap, hawakan ng damo, ang ika-10 order na Kang Ming Savage Python. Ito ay isang medium evolutionary pa rin, level, ang ganitong uri ng hayop ay napakabangis, maihahambing sa iyo. Ang gininto ang kagalang-galang ng sangkatauhan. Kabanata 1138, Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Takot ka ba? Malamig na tiningnan ni Lu Chen si Qinglin Zhao, at sarkastikong sinabi. Bulag ba ako? Bakit ako nagpalaki ng ganyang duwag na dragon? I love you. I'm not admonishing you. Nagulat lang ako. As early as 100,000 years ago, I heard that the Kang Ming barbarian python was extinct. I didn't expect it to exist in Zhenshou Mountain. Nilinga ni Qinglin Zhao ang kanyang ulo upang tingnan si Kang Mingman Python, nanliit ang kanyang mga mata na nagpapakita ng malalim na pag-usisa. Ngunit ang Kang Mingman Python ay hindi nang ahas na tingnan ang Qinglin Zhao, at nanginginig ang buong katawan, mukhang labis na takot. Isa akong Zhao, isa lang siyang sawa, malayo siya sa akin, ang ka-level ko lang ay kayang durugan siya hanggang mamatay. Ngumisi si Qinglin Zhao, at dahan-daang gumalaw, habang si Kang Ming Manpig ay muntik ng matamba, sa takot na mamatay.
Halika dito at humiga ka sa harap ko. Si Qin Linzhao ay tumayo ng tuwid, mahigit 10 talampakan ang taas, mapagpakumbaba na tumingin sa Kang Mingmang Python, at buong pagmamalaking sinabi, ang isang maliit na sawa lamang ay hindi kwalipikadong itaas ang ulo nito sa harapan ko. Ang Kang Mingman Python ay hindi nang ahas na maging pabaya, at mabilis na nagpatira pa sa harap ng Qin Linzhao, hindi man lang naglakas loob na itaas ang ulo nito. Kahit na ang Qin Linzhao ay kasalukuyang nasa quasi 9th level lamang at hindi pa bumabalik sa opisyal na ikasampung antas, at isang antas na mas mababa kaysa sa Kang Mingmang, ngunit hindi nito hinahadlangan ang kapangyarihan ng Qin Linzhao sa Kang Mangmang. Pagkatapos mag-evolve mula sa isang sawa patungo sa isang Jiao, ang Qin Linzhao ay napromote sa isang halimaw, at ang bloodline nito ay naging mataas na antas. Para sa parehong uri ng python na mas mababa kaysa sa Jiao, mayroon itong napakapangangilabot na antas ng pagsupil, at ang epekto ay mas malakas pa kaysa sa Jade Unicorn. Ang Kang Mangman Python ay natatakot sa Qin Linzhao mula sa kaibuturan ng kanyang puso at hindi niya maisip na lumaban. Ang lahi ng tao na iyon ay aking, ng mga tao. Tinuruan ni Qin Linzhao si Kang Mingmang ng leksyon, nagkunwaring itinuro si Lu Chen, at nagpigil ng mahabang panahon bago sinakal ang mga pangungusap na ito, mas malakas pa sa akin ang lahi ng tao na iyon, at nakikinig pa rin ako sa kanya minsan, kung manggahas kang saktan siya, iyan ay isang pagkakasala. Ako ay humihingi ng paumanhin. Sabihin mo sa akin, kung paano mo gustong mamatay, bubusugan kita. Sa harap ni Kang Mingman Python, gusto ni Qin Linzhao na magpanggap na agresibo, ngunit ayaw niyang tawagin si Lu Chen na kanyang Panginoon, at natatakot na hindi maligaya si Lu Chen, kaya noong ipinakilala niya si Lu Chen, napakalabo niya. Ngunit ang kahulugan ay nasa lugar, at ang Kang Mingman Python ay malinaw ding narinig na ang katayuan ng sangkatauhan na iyon ay mas mataas pa kaysa sa Qin Linzhao. Si Kang Mingman Pig ay tumingin ng mahina kay Lu Chen, na nagpakita ng nakakatakot. Nais ng sangkatauhan na kausapin ito ngayon lang, at kung hindi ito magsasalita ay malulugi ito, ngunit hindi ito pinansin at kakainin ang lahi ng tao na iyon. Ngayon, isang sampal sa mukha. Sigurado talaga ang lahi ng tao na iyon na hindi ito makakain at makakalakad. Ang ranggo ni Qin Linzhao ay hindi mataas, ngunit siya ay isang marangal na Jiao. Isa lang itong sawa, nakaharap sa isang tunay na dragon, agad itong naging hamak na pag-iral. Gaano man kataas ang ranggo nito, ang kapangyarihan nito ay napigilan hanggang mamatay ng mas mataas na antas ng bloodline ng Qin Linzhao, at hindi nito magagamit ang lakas nito. Kung gusto itong patayin ng Qinlin Flood Dragon, talagang hindi ito dapat maging napakadali. Tinanong ni Qin Linzhao kung paano nito gustong mamatay, at sa sobrang takot nito ay nawala ang 3 kaluluwa nito at nawala ang 7 kaluluwa nito, at nahulog ito sa kawalan ng pag-asa. Bigyan mo ng paraan palabas. Sa oras na ito, nagsalita si Lu Chen, ano ang ginagawa mo para patayin si Kang Mingman Python? Bagaman, ang 10th tier na Kang Mingmang Pig ay medyo mahalaga, ang 10th tier Beast Pill, 10th tier Beast Blood, at 10th tier Beast Blood. Gayunpaman, sina Master at Lan Xiyang ay lumaban sa matataas na antas na mabangis na hayop, at malamang na nakipaglaban din sa maraming ikasampung antas na mabangis na hayop, at hindi na magkukulang sa ikasampung antas na beast pill sa panahong iyon, kahit isang Kangming Wild Python. Ngayon ay nasa harapan na niya ang Fairy Silver Mine, at hindi pa niya nakuha, kaya dali-dali niyang kinatay ang Kangming Man Python, kung kailangan niya ng tulong ng Fairy Silver Mine, mahirap sa oras na iyon. Ano pa, kayang labanan ng Kangming Barbaric Python na ito ang kanyang ama, baka may pakinabang pa. Hindi para patayin. Nagulat si Qin Linzhao. Kung hindi mo papatayin, may pakinabang pa. Sa sandaling bumagsak ang mga salita ni Lu Chen, nanginginig ang katawan ng barbaric na sawa ni Kang Ming, at agad na tumingin sa kanya ng may pasasalamat. Kung hindi mo siya papatayin, bakit hindi mo sabihin sa akin na? Lumabas at gumawa ng isang bagay. Si Qin Linzhao ay sumigaw sa hindi kasiyahan, ako ay isang maringal na dragon, ang ganitong uri ng sawa ay isang hamak sa aking harapan, at maaari itong durugan hanggang mamatay. Huwag mo akong tawaging lousy sa harap ni lousy, kung hindi ay gugustuhin ka ni lousy na mabuhay at mamatay. Napakunot ang noo ni Lu Chen, at napatigil si Qin Linzhao. Xiao Mian, hindi kita kayang pagalingin hanggang mamatay.
Hinintay ni Lu Chen na tumahimik si Qin Linjiao, pagkatapos ay ngumuso siya, at pagkatapos ay tumakbo sa malaking piraso ng fairy silver na nakausli mula sa ilalim ng lawa. Iniunat ni Lu Chen ang kanyang kamay upang kunin ang piraso ng fairy silver, pinaikot ang kanyang tunay na enerhiya, at pinitik ito ng malakas. Ang malaking piraso ng fairy silver na iyon ay hindi gumagalaw. Hindi sapat na kapangyarihan. 5 dragon ang lumalaban. Humiyaw si Lu Chen, at nang tumunog ang tunog ng dragon chant sa ilalim ng lawa, 5 dragon veins ang tumaas mula sa katawan ni Lu Chen, nagniningning at nakapalibot sa kanya. Sa sandaling ito, sa isang kislap ng mga mata ni Lu Chen, lumitaw ang 5 dragon na may iba't ibang kulay. Sa susunod na sandali, ang aura at kapangyarihan ni Lu Chen ay tumaas, na para bang isang dragon god ang bumaba sa mundo, na nagtutulak sa mga bundok at ilog. His. Tinitigan ng sawa ni Kang Mingmang ang 5 ugat ng dragon sa katawan ni Lu Chen, na may pagtataka sa kanyang mga mata. Sa sandaling ito lamang nito naunawaan kung bakit si Master Qin Linjiao ay handang utusan ang lahing ito ng tao. Ang mga parang ahas na mabagsik na hayop, kahit na mga ahas, mga sawa, o mga dragon, sa huli ay nananabik sa mga dragon. Ang dragon ang pinakamalakas sa mga ahas, at ang sumasamba sa mga ahas. Ang lahi ng tao na ito ay may mga ugat ng dragon, iyon ay, maaari itong magmaneho ng mga dragon, at ang kanilang mga ahas ay dapat ibigay sa kagalang-galang. Ang mga snake python na umunlad sa ika-10 antas o mas mataas ay nabuksan na ang kanilang espiritual na karunungan at naiintindihan na ang mga bagay na ito. Sa ibaba ng ika-10 antas, ang kakulangan sa pag-iisip ay isa pang usapin. Sa makatuwid, sa oras na ito, iba na ang pananaw nito kay Lu Chen. Kamay ni Tian. Malakas na sumigaw si Lu Chen, at ginamit pa ang kanyang kamay para iling ang langit, hinawakan ang malaking piraso ng fairy silver, at iniswipe ito ng buong lakas. Ay dahil muli, tawag ng paulit-ulit, at ang malaking triangular na piraso ng fairy silver ay nananatili pa rin. Huwag kang gumalaw. Aalis na ako, anong meron dito sa ilalim, bakit hindi ko maigalaw? Ang mga kilay ni Lu Chen ay kumunat lahat, at sa kanyang kasalukuyang cultivation base, buo niyang lakas ang pagbaril, random na pinulot ang mga bagay na tumitimbang ng 1,800,000,000 kilo. Ngunit ang fairy silver sa ilalim ay hindi makagalaw, kaya hindi niya ito maintindihan. Hindi kaya napakalaki ng fairy silver sa ilalim at lumampas sa kanyang lakas. O, may mas malaki pa ba sa ilalim na naghahalo sa fairy silver? Ilang sandali, hindi niya maisip ang dahilan. Hindi ko mahawakan ng fairy silver, anong problema? Nilinggan ni Lu Chen ang kanyang ulo upang tingnan si Kang Mingman Python, at sinipa ang tanong. Si Kang Mingman Bog ang guardian ng fairy silver mine vein, at malamang alam niya ang dahilan. Sumisikip. Bamuka ang bibig ng Kang Mingman Python at ngumiti, at mabilis na lumangoy nang nakayuko ang ulo, mukhang napakamapagpakumbaba. Pagkatapos, ang Kang Mingman Python ay pumitik sa kanyang buntot, papunta sa lupa sa harap ng malaking piraso ng fairy silver, at direktang bumulusok sa ilalim ng lawa. Hindi nagtagal, tumagos din ang katawan ng Kang Mingman Python. Humigit kumulang 3/4 ng katawan ang tumagos bago huminto. Huwag kang maglaro, mag-ingat ka na papatayin kita. Lumapit din si Qin Linjiao, na may mapagmataas na ekspresyon sa kanyang mukha, at binalaan si Kang Mingman Python. Kabanata 1139. Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Sit. Si Kang Mingman Python ay patuloy na tumatango, at nagpakita ng nagmamakaawang ekspresyon kay Qin Linjiao. Hindi naintindihan ni Lu Chen kung bakit nakiusap ang Kang Mingman Bo kay Qin Linjiao, ngunit naiintindihan ng Qin Linjiao. Kaya kung bitawan ang panunupil sa iyo, ngunit ayaw mong tumakas, o mamamatay ka sa isang kahabag-habag na kamatayan. Bumantong hininga si Qin Linjiao, pinigilan ang pressure ng bloodline na inilabas, at naibsan ang pressure sa Kang Mingman Python, at agad na nagpakita ng kaginhawaan. Ilang sandali pa, si Kang Mingman Python ay nagpakawala ng malakas na pagsirit, pinaikit ang kanyang mga mata, at pinaikit ang kanyang mga kalamnan ng marahas, na para bang inilalabas niya ang lahat ng kanyang lakas. Dumadagindong. Isang napakalaking tunog ang nagmula sa kailaliman ng lawa, nakakagulat sa lahat. Kaagad pagkatapos, ang malaking piraso ng fairy silver na hindi nagalaw ni Lu Chen ay dahan-daang tumataas, habang ang buong lawa ay nanginginig ng marahas sa gitna ng napakalaking dagandong, na para bang ang buong lawa ay malapit ng baligtarin.
Ang nakausli na malaking piraso ng fairy silver ay talagang konektado sa isang mas malaking volume ng fairy silver veins, na humahaba at humahaba, 10 talampakan, 20 talampakan, 50 talampakan, 100 talampakan, 200 talampakan, 300 talampakan. Sa proseso ng patuloy na pagtaas, ang volume ng mga fairy silver veins ay palaki ng palaki, at hindi pa sila umangat lahat, ilan na ang nasa ibaba. Nang tumaas ang fairy silver vein sa 1,000 talampakan mula sa ilalim ng lawa, sa wakas ay nakita ko na kung sino ang pumulot nito. Ito ay ang Kangmingman Python. Ginamit nito ang halos lahat ng katawan ng sawa upang marating ang ilalim ng lawa, binalot sa buong fairy silver vein, at pagkatapos ay hinayla ito pataas ng buong lakas. Ang fairy silver vein na ito ay nasa ilalim ng lawa. Hindi ko alam kung gaano ito katagal, o gaano ito kalaki, at hindi ko alam kung nag-ugat na ba ito sa lupa. Anyway, sa kasalukuyang estado ni Luchen, hindi siya makakalabas. Kung hindi dahil sa 10th order na Kangming Wild Python na ito, kailangang magsikap si Luchen para maiangat ang lahat ng fairy silver veins, at hindi ko alam kung gaano katagal bago makuha ang taon ng ang unggoy. Magaling! Tumango si Luchen, at hindi nag-atubiling bigyan ng papuri si Kangmingman Python. Nang marinig ang papuri ni Luchen, ang Kangmingman Python ay agad na natuwa, lumakas ang kanyang lakas, at mas mabilis niyang ginalaw ang fairy silver vein. Boom 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 boom! Sa wakas, ang buong celestial silver mine vein ay libu-libong talampakan ang haba, at ito ay hinugot ng Kangmingman Python at inilagay sa harap ni Luchen. Ang gitna ng ilalim ng lawa ay walang laman, nag-iwan lamang ng isang malaking malalim na hukay, na sumisipsip sa nakapalibot na tubig at buhangin ng lawa, at pagkatapos ay nabuo ang isang malaking puyo ng tubig, diretso sa lawa. No wonder I can't dial it. Masyadong mabigat. Paano ko ito itatabi? Inabot ni Luchen para kunin ito, ngunit hindi ito makuha. Ang ugat ng fairy silver na ito ay hindi 1 bilyon o 800 milyong cat ties, ngunit higit sa 10 bilyong cat ties, na malayo sa kanyang kasalukuyang kakayahan. Sinubukan ni Qin Linjiao ang fairy silver mine vein sa kanyang katawan, ngunit hindi niya ito maigulong, at medyo nabagabag siya, napakabigat. Nito kaya hindi ko ito mabuhat. Paano ko ilagay sa Chaos Orb? Sa oras na ito, lumapit ang Kangmingman Python upang ipakita ang kanyang kagandahang loob, at sa isang pitik ng buntot ng sawa, hinati nito sa dalawa ang buong ugat ng siyanin. Walang tigil na pamitik ang buntot ng sawa, at hiniwa pa ang celestial silver vein na iyon sa mahigit 10 bahagi, halos pareho ang bigat ng bawat seksyon, at wala sa kanila ang lumampas sa 1 bilyong cat ties. Okay. Si Kangmingman Python ay may magandang utak, mas matalino kaysa sa idiot na si Qin Linjiao. Tuwang-tuwa si Luchen, at nagmamadaling nagbukas ng space ring na may 10,000 talampakan ang espasyo, habang kinukuha ang isang piraso ng fairy silver at isinilid ito sa space ring, hindi siya nag-atubili na purihin si Kangmingman Python. Fairy silver na hindi hihigit sa 1 bilyong cat ties, kaya maaari mong dalhin ito ng walang kabuluhan. Sumisikip. Ngumisi si Kangmingman Bog at ibinaba ang kanyang ulo, sobrang flattered. Fuck! Nasa 10th level na ang tandang ito, at hindi pa siya nag-evolve sa pagiging dragon, at hindi pa siya nakakapagsalita ng mga salita ng tao. Mas matalino ba siya sa akin? Hindi natuwa ang Qin Linjiao, at sa isang pitik ng buntot nito, ang Kangmingman Python ay itinapon ng 100 talampakan, matalino ka, ate, lumayo ka sa akin, maiinis ako kapag nakita kita. Si Luchen ay abala sa pagkolekta ng walang kamatayang pilak, kaya hindi siya nag-abala sa pag-aalaga sa pag-aayos ni Qin Linjiao ng Kangmingman Python. Flop! 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 Sa sandaling ito, may tumalon sa tubig sa dalampasigan, at ito ay isang triple jump, ibig sabihin. 3 tao ang tumalon sa lawa. 3 tao. Tumaas ang kilay ni Luchen, at hindi na niya kailangan pang tingnan ang 3 tao, sigurado siyang sina Feilong, Gao Hai at Aishan iyon. Napilitang tumalon ang 3 ni Feilong sa lawa. Isa lang ang posibilidad, at iyon ay ang pagdating ng Orc Lord. Kung hindi, sa ilalim ng kagalang-galang, hindi nila maipapasa ang pagsusulit ni Feilong at ng 3 pa. Sumisikip. Ang Kangmingman Python ay nagtaas ng ulo at tumingin sa itaas.
May 3 tao na mabilis na sumisid patungo sa gilid na ito, at agad na lumitaw sa kanilang mga mata ang nakamamatay na layunin. Na-snap! Isang buntot ng baha ang tumama at tumama sa ulo ni Kang Mingman Python, dahilan para mahilo si Kang Mingman Python. Kapatid mo, bakit parang mabangis ka kapag nakakakita ka ng mga tao? Mas bobo ka pa sa aso, mas tanga pa sa baboy, hindi ko talaga maintindihan kung bakit sinabi ni Lu Chen na matalino ka. Galit na sigaw ni Qin Linjiao kay Kang Mingman Bog, ang tatlong iyon ay mga kapatid ni Lu Chen, kung maglakas loob kang hawakan sila, mamamatay ka. Sumi si Chit. Saglit na natigilan si Kang Mingman Python, ang ulo nito ay agad na lumuhod, at walang liwanag sa mga mata nito. Plop! May tumalo na naman sa lawa. Gayunpaman, iba ang aura ng taong ito, hindi aura ng tao, kundi isang orc aura. Bukod dito, ang aura ng taong iyon ay pinakawalan, at ang pamimilit ng Panginoon sa lupa, at ang bilis ng 3 tao sa harap ay hindi gaanong bumagal. At ang 3 tao sa harap ay isang matabang lalaki, isang pandak na lalaki at isang matangkad na lalaki. Naapektuhan ng pamimilit ng kagalang-galang, sila ay medyo natakot, at sila ay desperadong sumisid pababa sa ilalim ng lawa. Sumi si Chit. Si Kang Mingman Bog ay may pagkatulala sa kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay hindi nang ahas na magpakita ng anumang liwanag, sa takot na kapag siya ay nagkamali, siya ay muling bugbugin. Ito ang kagalang-galang na orc. Ang Qin Linjiao ay naging marangal, wala itong pressure na sugpuin ang Kang Mingman Python, ito ay pinigilan ng parehong antas ng bloodline. Ito ay ipinanganak, ngunit hindi nito kayang sugpuin ang mga orc. Hindi ito isang banal na hayop, at hindi ito gusto ng mga orc. Ang pinakamahalagang bagay ay hindi pa ito ika-10 ranggo, at ang orc na iyon ay ang Panginoon ng lupa, kaya madali niya itong durugan hanggang mamatay. Natatakot ka sa buhok, at hindi mo kailangang harapin ang kagalang-galang na orc, ang handa ng malakas dito. Ngumiti si Lu Chen, itinuro ang kagalang-galang na orc sa itaas ng lawa, Kang Mingmang, pumunta at patayin ang orc na iyon. Sumi si Chit. Ang Kang Mingman Python ay biglang nagpakita ng isang mabangis na tingin, umungal, at ang kanyang figure ay kumislap, nagmamadali sa orc na kagalang-galang sa isang kisap mata. Malapit nang maabutin ng Orc Venerable ang 3 lahi ng tao, ngunit hinaramdan siya ng isang maitim na ligaw na sawa, at hindi niya maiwasang magpanik. Master Bog, please don't get me wrong. Nandito ako para arestuhin iyong 3 lahi ng tao, hindi para istorbohin ka sa pagpasok sa lawa. Magalang na ipinaliwanag ng Orc Venerable, ngayon lang ang lawa ay patuloy na gumagawa ng ingay at kaguluhan, maging ang mga minahan doon ay nayanig. Kaya pumunta ako dito upang tingnan, hindi ko inaasahan na ito ay ang multo ng sangkatauhan, dapat alisin ang sangkatauhan na pumasok sa Zhensou Mountain, upang hindi makagambala sa iyong katahimikan. Sumi si Chit. Nanlilisik ang mga mata ni Kang Mingman Python, lumakas ang mabangis na liwanag nito, lumakas ang hangarin nitong pumatay, ganap na nailabas ang aura nito, tumalsik ang katawan nito pasulong, at ganap na ipinakita ang posture ng pag-atake. Kabanata 1140, Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Master Bog, huwag kang umatake, hindi ka ginagambala ng aming tribo, gusto lang naming mamuhay ng payapa kasama ka. Nang makita ang poster ng Kang Mingman Python, ang Orc Venerable ay labis na natakot kaya ang kanyang 3 kaluluwa ay nawala at ang kanyang 7 kaluluwa ay nawala, at siya ay nakaramdam ng labis na panghihinayang na gusto niyang tumalon sa lawa. Akala niya ay binabantayan niya ang minahan, hindi kailanman ginulo ang Kang Mingmang, at nabuhay ng mapayapa kasama ang Kang Mingmang sa loob ng daan-daang taon, kaya malamang na may nararamdaman siya para sa kanya. Sa makatuwid, malamang na walang pakialam si Kang Mangmanpig sa kanya kapag tumalon siya sa lawa para arestuhin ang mga tao sa pagkakataong ito. Kung alam niya na si Kang Mingman Python ay napaka-unreasonable, hindi sana siya tumalon, di ba? Malaking bagay, hindi ko huhulihin ang 3 lahi ng tao at babalik ako para sa interogasyon. Ang 3 lahi ng tao ay mababa ang antas, at hindi sila mga lahi ng hayop. Siguradong mamamatay sila kung tumalon sila sa lawa. Imposibleng pabayaan sila ng Kang Mingman Python, at tiyak na kakainin sila nito ng magkapira-piraso. Sumi si Chit. Ang Kang Mingman Python ay talagang hindi nangatuwiran sa kanya, ibinuka ang bibig at nag-spray, at binalot ito ng 2 agos ng kamandag. Lason ng Python.
Ang Orc Venerable ay namutla sa pagkabigla, at hindi na nagsalita tungkol sa kanyang nararamdaman kay Kang Mingman Python. Siya ay tumalon kaagad, umalis sa lawa, umiwas sa lason, at umakyat sa langit. Sumisikip. Sa utos ni Lu Chen, gustong patayin ni Kang Mingmanpig ang kagalang-galang na orc. Paano niya hahayaang makatakas ang target? Na-snap. Nagkaroon ng pagsabog sa ibabaw ng lawa, ang malalaking alon ay lumundag sa kalangitan, at ang buong Kang Mingman Python ay lumipad din sa kalangitan. Master Bog, huwag mo akong patayin, kung hindi, hindi ka pakakawala ng aking tribo. Nang makita ang mabangis na sawa na si Kang Ming na humahabol sa kanya, ang kagalang-galang na orc ay natakot kaya ang isang Buddha ay lumabas sa kanyang katawan, at ang dalawa pa ay umakyat sa langit. Upang mailigtas ang kanyang buhay, nagbitaw pa siya ng mga pananakot. Ang Kang Mingman Python na iyon ay may evolutionary speed na ika-10 ranggo na maihahambing sa Venerable Qing Tian. Ang Kang Ming Barbaric Python ay likas na mabangis, at ang lakas ng pakikipaglaban nito ay napakalakas na maabot pa nito ang antas ng isang gintong kagalang-galang. At ang orc na ito ay hindi hihigit sa Venerable Earth. Kung iisipin niya ito gamit ang kanyang asno, mamamatay siya ng walang lugar upang ilibing sa sandaling siya ay habulin ng Kang Mingman Python. Kaya, kung hindi niya namumutla ang mukha sa takot, may mga multo. Gayunpaman, hindi naramdaman ng Kang Mingman Python ang kanyang banta, at hinahabol pa rin siya. Inilabas ang kanyang lakas upang makuha ang target, at sa wakas ay ikinulong ang target. Hindi. Mataas sa langit. At sa oras na ito, naipasok na ni Lu Chen ang lahat ng Fairy Silver sa Interspatial Ring, at maginhawang ibinalik ang Qinlin Jiao sa Chaos Orb. Mula nang isuko niya ang Qinlin Jiao sa Beast Controlling Sect, hindi pa ito binanggit ni Lu Chen sa kanyang mga kapatid, at hindi pa niya pinakawalan ang Qinlin Jiao sa harap ng kanyang mga kapatid. Bilang karagdagan, si Meng Yo ay masyadong tikom ang bibig at hindi ito isiwalat sa labas ng mundo. Alam kong may green scale dragon pa si Lu Chen. Si Fei Long at ang iba pa ay hinabol at pinatay ng kagalang-galang na orc, at maaaring wala sila sa kalmadong kalagayan. Kung bigla silang nakakita ng dragon, malamang na matakot sila kung hindi nila ito malalaman. Upang hindi matakot ang kanyang mga kapatid, mas mabuting kunin ni Lu Chen si Qinlin Jiao. Sa hinaharap kung may pagkakataon, ilalabas ko ang Qinlin Flood Dragon para sa eksibisyon, para maobserbahan ito ng mga kapatid. Kuya, nakita sa wakas, akala ko hindi makikita sa buhay na ito. Nang lumapit si Fei Longchen, nagsimula siyang umiyak, at ang kanyang mga salita ay medyo malabo. Hindi ko alam kung bakit patuloy na gumagawa ng malakas na ingay ang lawa, patuloy na nanginginig ang lupa, at biglang nagbago ang kulay ng langit, na nagpatibok sa aking puso, Flutter. Nagsalubong ang kilay ko, at alam kong may malaking mangyayari. Nako, akala ko magpapadala ang minahan ng ilang gwardya para tingnan, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, may dumating na kagalang-galang na orc. Nako, ang kagalang-galang na orc na iyon ay talagang perwisyo. Ang Magic Circle at anting-anting ay hindi siya mabibitag. Napipilitin tayong tumakas. Nako, medyo mabagal ang pagtakbo ko, muntik na akong mahuli ng Orc Venerable, at muntik na akong mapunit sa 10 at 8 piraso. Nako, lumitaw na naman sa lawa ang isang halimaw na sawa. Akala ko mamamatay na naman ako, pero hindi ko inaasahan na hahabulin ng halimaw na iyon ang Orc Venerable. Oh my God! Sobrang laki ng shadow area sa puso ko, please comfort me, kuya. Naiinip si Lu Chen, at iniunat ang kanyang paa ng galit, sinipas si Fei Long 100 talampakan ng layo, Bigfoot comforts you. Okay, I don't need to do anything about the Orc Venerable. Kung kasali ang sawa na yan, malamang mamamatay na ang Orc Venerable. Tere na sa pampang. Pagkatapos magsalita ni Lu Chen, pinangunahan niya silang tatlo na sumisid sa lawa at tumalon sa dalampasigan. Kuya, mas makapangyarihan ang sawa na iyon kaysa sa Orc Venerable, masyadong delikado ang lugar na ito, bakit hindi tayo tumakas sa lalong madaling panahon? Kulay asul ang mukha ni Fat Dragon at maputi ang labi. Duwag siya na parang aso, at nanginginig ang mataba niyang katawan. Huwag kang mag-alala, hindi pa bumabalik sa buhay ang Kang Mingman na sawa na iyon. Tumangala si Lu Chen sa langit, at nakita na ang mga ulap sa itaas ay marahas na. Lumulubog, at may mga pagsabog ng nagdadalamati na hiyawan. Balik! Anong buhay? Panipi! Natarante si Fei Long.
Sa tingin mo ba si Kangming Savage Python ang nagkusa na harangin ang Orc Venerable? Sabi ni Lu Chen, kaya nga sinabi kong umalis na ito, kung hindi, napakadaling mamatay, sa halip na salakayin ka, sasalakayin nito ang mga Orc. I see. Biglang natauhan si Fei Long at ang tatlo pa, ngunit pagkatapos ay hindi na naintindihan ni Fei Long, hindi tama iyon, ang Kangming Barbaric Python ay isang 10th Order Savage Beast, at isa pa rin itong mabangis na hayop, gitnang antas ng ebolusyon. In terms of strength, it's little stronger than you, senior brother, how could it listen to you, senior brother? Ang utos, ha? Don't worry about the details, basta kaya kung mag-drive. Humajejek si Lu Chen, at pagkatapos ay hinayaan ito, at hindi nag-abala na sabihin kay Fei Long ang totoo. Kangming Man Python, bakit ang tagal mo dito, nakipag-deal ka na ba sa orc na yan? Pagkatapos, itinaas ni Lu Chen ang kanyang ulo at tumangala, at sumigaw. Sumisidchit. Mula sa gitna ng mga ulap, isang malaking ulo ng sawa ang biglang nakausli, at isang orc ang pinalamanan sa bibig ng sawa. Gayunpaman, ang karamihan sa katawan ng orc ay pinalamanan sa bibig ng Kangming Man Python, na nag-iwan lamang ng dalawang mahahabang mabalahibong binti na nakikipaglaban sa labas ng bibig ng sawa. Ang eksena ay partikular na nakakatakot. Aalis na ako, ang pangit ng pagkain, bilasin mo, bumaba ka. Galit na sabi ni Lu Chen. Gudong. Nang marinig ito, nilamon ito ng Kangming Man Python, at sabay-sabay na nilamon ang buong katawan ng orc sa tiyan nito. Pagkatapos, ang Kangming Man Python ay umikot pababa mula sa langit, at lumapag sa harap ni Lu Chen. Bumagsak ang buong katawan ng sawa sa lupa, nakayuko ang ulo, at ngumiti ito, napakaamo. I escort mo ako palabas ng Town Beast Mountain, at pagkatapos ay maaari kang pumunta kung saan mo gusto, ganap na libre. Tumingin si Lu Chen kay Kangming Man Python at sinabi iyon. Sumisidchit. Nagpakita ng tuwa si Kangming Man Bog, tumango at tumingin sa paligid, na parang may hinahanap. Huwag mong tingnan, buti naman at hindi lalabas. Alam ni Lu Chen kung ano ang hinahanap ng Kangming Man Python, at ang Kangming Man Python ay natatakot sa Qing Lin Jiao, kaya tumingin siya sa paligid kung nasaan ang Qing Lin Jiao, kaya nagpadala siya ng mensahe sa Kangming Man Python, at hindi nag-abalang sabihin ng diretso, para hindi mapahamak. Tanong ni Long, Boss. Ngunit sa sandaling ito, isang tao ang biglang tumakbo palabas ng kakahuyan sa malayong pampang at tinawag si Lu Chen. Ang taong iyon ay Slender Tiger, at inutusan siyang maglagay ng mga bitag sa kakahuyan. Ngunit bago siya sinabihan ni Lu Chen na bumalik, bigla siyang tumakbo palabas, tiyak na may problema siya.